Binawi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang unang sinabi ng Malacanang na aksidente lamang or misunderstanding ang pangharas ng China sa Ayungin Shoal noong June 17. Sinadya raw ito. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw ito may tuturing na armadong pag-atake ayon sa National Security Council. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kitang-kita sa video na yan kung paanong binangga ng vessel ng China Coast Guard ang bangka ng Philippine Navy noong June 17 malapit sa Ayungin Shoal. Bukod pa yan sa mga naunang video ng pagbabanta ng palakol, pagbuta sa ating rubber boat, pagnanakaw at paggamit ng tear gas. Nang malalimang imbestigahan ng girian, binawi ng Administrasyong Marcos ang nauna nitong pahayag na misunderstanding o aksidente ang nangyari. Well, you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. It was not a misunderstanding or an accident. It was an aggressive and illegal use of force. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Nang tanungin kung bakit biglang nagbago ang tono ng palasyo, sagot ni Defense Secretary Gibo Teodoro. That was a preliminary assessment at the time, but after the trip of the President to Palawan, nag-firm up na yung conclusion na talagang deliberate incident. Sa kabila niya, nilinaw ni National Security Advisor Eduardo Año, tama si Executive Secretary Lucas Bersamin, na hindi pa rin ito maituturing na armed attack. Ibig sabihin, hindi yan patayan para paganahin ang Mutual Defense Treaty nang sa gayon ay rumesbak ang Amerika para sa Pilipinas. Bukod dyan, binawi rin ng naunang sinabi ng palasyo na isa sa publiko ang schedule ng mga resupply mission sa BRP Sierra Madre. Naiintindihan naman ng ilang eksperto ang pagbabago ng posisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Mahirap na makipagsabayan sa init ng ulo ng China. I think this time around, they were able to see the bigger picture of it. Dito makikita natin na ganun talaga yung laro pagdating sa diplomasya. Minsan hindi diretsuhan yung salita. We could see na very complex din yung sagot. Kahapon, personal na binisita ni Pangulong Marcos sa mga sundalo ng AFP Western Command sa Puerto Princesa, Palawan. Kinausap niya ang mga sundalo. Pinarangalan pa ng Pangulo si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, ang sundalong naputulan ng daliri sa huling RORE mission. Dito niya iginiit na hindi kailanman gagamit ng dahas ang Pilipinas laban sa China. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. On June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Plano rin ng Department of Foreign Affairs na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian. Pero sa ngayon, ipinupursige muna ng DFA ang bilateral mechanism ng Pilipinas at China. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.